Hello guys, good afternoon. Ito na nga pala yung harvester na tinatawag. Ito na yung pinang-harvest ngayon ng mga palay na napakabilis. High-tech na ngayon kaya hindi kagaya ng unang panahon na mano-mano yung ginagapas talaga yung palay. Ngayon hindi na. Kagaya ganyan no. Yan. Yung isang araw ay isang hektarya ay inaharvest na lang ng mga isang oras o mahigit lang ng konti, tapos na. Hindi gaya ng unang panahon na pag yung mano-mano, pag ginapas, siguro pinakamahaba ng isang hektarya mga 3 araw, kaya inaabutan ng ulan, kaya nababasa yung palay, nasisira. Ngayon hindi na, kasi kagaya ganyan, pag ginarbis ng tanghaling tapat, mga isang oras lang tapos na, kaya hindi na naabutan ng baha or ulan, hindi na gagasto ng malaki sa mga naggagapas. Yan guys, oh. Tapos pag nakalagay na sa sako, bubuhatin na lang ng tao kung walang pangbuhat, panghila na kalabaw, ganon. Kaya ganyan na lang siya, oh. Kikita nyo guys, ganyan lang binubuhat, isa-isa. Mabilis yung proseso. Kaya pala guys, nandito pala kami sa Impanta, sa Abyawen, Barangay Abyawen. Nandito kami ngayon, 2 days kami rito, kaya yan oh, makikita natin na harvest time nila ngayon dito. Kaya yan, nakakatuwa guys, kasi pinapayagan yung kalsada dito na pagbilaran, kasi sa dami siguro nung na-harvest nila, hindi na kasya yung mga dryer nila, kaya dito na lang sila sa highway. Kaya nakakatuwa naman na pinapayagan ng barangay. Okay lang naman kasi na nadaanan naman ng sasakyan ay hindi naman nasisira, kaysa naman maghintay sila ng bakanting dryer, eh masisira na yung palay. Ayan guys, kikita yung nakakatuwa eh, oh. Nasa kalsada talaga. Yan o. Pero hindi naman siya nasisira. Yan. At saka bihira naman yung sasakyan dito na dumadaan. Kaya hindi naman masyadong na babalatan o nababayo yung palay pag dinadaanan ng sasakyan. Kaya nakakatuwa guys, oh, harvest time nila. Pero yung iba, may mga nagpe-prepare na rin sa kanilang pagtanim na ulit, kasi yung iba siyempre hindi naman masyadong sabay-sabay kagaya nito. Yan, nagpe-prepare, land preparation na sila para yung mga damo dyan mapatay, tapos pag na-preparasyon na, tataniman na ulit. Yan guys, oh. Nakakatuwa, ang daming ibon dyan sa tinatraktor. Ibig sabihin yan ay marami silang nakukuhang pagkain. Yung mga ibon na yan, puti na yan. Anong tawag dyan? Tagak yata yan, tagak. Kaya yan, oh. Lumalapit sila doon sa nagtatraktor kasi nag-aararo na makina. Kaya mabilis na rin sila mag-araro ngayon guys, mag-land preparation, kasi talagang puro makina na yung ginagamit. Ayun yung mga ibon, oh, nakakatuwa kasi nanguhuli sila ng mga insekto, palaka. Yan ang mga nakakain nila dyan. Ayan oh, mga nag-aararo guys, oh, na makina. Yan ang tinatawag yan sa amin sa probinsya ay kuliglig ba yan? Anong tawag yan? Yan siya.
Sige guys, hanggang dito na lang at mayroon pa kaming pupuntahan na mga lugar. Ingat tayo lagi guys. Pagdasal natin yung mga nasalanta dyan sa Bicol region, sa Batangas lalong lalo na din. Sobrang dami nang namatay. Kaya ipag-pray natin guys na sana makayanan nila itong pagsubok na binigay sa kanila. Swerte pa rin tayo kasi hindi tayo nasalanta. Ganoon din dito sa Infanta guys, oh. Hindi masyado silang naapektuhan ng bagyong Christine. Kaya na-bless pa rin sila. Sana laging ganito yung ating sitwasyon, hindi masyadong dumarating sa atin yung bagyo. Sana pag-pray din natin mga kababayan na sana maging maayos tayo lahat sa buong Pilipinas. Okay guys, ingat tayo lagi sa ating mga araw-araw na gawain. Hanggang dito na lang. Salamat. God bless po sa ating lahat.